Hello, what's up? This is Scottman back again for another Ask Scottman video po ulit tayo. So, may mga tanong tayo na sasagutin na iniwan nyo po sa comment section dito sa YouTube, sa Facebook page, yan. Tsaka dun sa Facebook group natin na Tech Topics by Scottman. Kung di pa yung nakakapag-join, please, iwan ko po yung link nasa video description, nasa ilalim ng title ng video na to, nandun po. So, yun lang. So, para aware na kayo kung ano yung mga questions na sasagutin, ilalagay ko na po, ilalatag ko na. Kung interesado kayo, you can stay. If not, you can move on na sa ibang videos o ibang YouTube channel na lang, okay? So, the questions are, eto, from Boss Koichiro Suzuki, 7388. Ano po yung mean nila po na bawal or unrecommended i-update ang iOS version po ng mga second-hand iPhones po? Is it really risky po ba mag-update ng iPhones na second-hand? Next na tanong is from Vincent Bacani. Boss, tanong ko po, ano po ba ang tamang pagtanggal ng charger pagtapos i-charge ang phone natin? Unahin ba sa charging brick or sa charging port ng phone? Okay, pasagutin din po natin yan. Next, galing kay Boss Paulo Espina. Boss, next topic mo, pasama naman to susunod na vlog mo. Bakit hindi maiwasan ng mga Android phone companies na lagyan ng filters yung selfie cam nila? Alright, sige, sagutin natin yan. And then kay Boss Kenneth Sampiano 1318, tanong ko lang mga sir, bakit mahal ang curve type display kaysa sa flat screen? Nakakainis lang kasi yung ibang tech vlogger, lalo na pag mahal ang isang smartphone pero mahina ang chipset. Yung iba kasi nakafocus lang yata sa chipset at cam ng isang phones, nakalimutan na nila yung ibang aspeto ng isang phone katulad ng looks. Okay, siguro maganda i-address din natin itong part na to na concern niya, no? So, yeah. And finally, galing kay Boss Asterix 07. Ask ko lang kung naapektuhan po ba ng pixel count yung resolution ng video recording. Sample po, maganda pa rin po ba yung footage kung 4K siya pero 8 megapixel lang yung sensor na gamit? Okay, salamat. Anyway, thank you sa mga nagtanong. So, ito na po yung mga questions. Tingin nyo po, interesado po ba kayo sa mga questions? Kung hindi, okay lang po, move on na po kayo sa ibang channel, sa ibang videos. Kung interesado naman po kayo, let's start. So, sa unang tanong kay Boss Vincent Bacani 9296. Boss, tanong ko lang po, ano po ba ang tamang pagtanggal ng charger pagtapos i-charge ang phone natin? Unahin ba sa charging brick o sa charging port ng phone? Actually, wala naman ako narinig na may nasira na kung aliman doon ang unahin mo na tanggalin, yung charging brick or sa charging port ng phone. Pero in my experience naman, okay, never naman ako kasing nasiraan ng smartphone kasi isa lang ang practice na ginagawa ko. Always, una kong tinatanggal is sa charging port ng phone. And then saka ko tatanggalin sa charging brick. Tapos, ganun din, mauna yung charging brick. Pagpabalik naman, mauna yung charging brick, sasaksak ko, din saka ko sasaksak sa phone. Usually, pariwind lang. Paulit-ulit yun naman ang practice ko, and never pa ako nasiraan ng charging port or anything na may kinalaman sa battery at sa chargers. So, yun lang siguro. Pero, promise, wala pa po talaga ako nababalitaan na may nasira ng phone dahil inuna yung charging brick sa wall, tapos saka palang tinanggal sa port. Wala naman ganoon. So, either way, safe. Ang mahalaga, pag naguhugot ka ng charger sa smartphone mo, kailangan diretso mo siya tatanggalin na. Huwag yung iuuga-uga mo pa, pasasayo yung pa sa kaliwa kanan, o kaya patabingi ang hugot, yung mahugot lang kahit pag ganito. Ito yung direction, dapat pag gano'n, ginanito, papunta rito sa kabilang side o papunta sa kabila. Naluwag po yun. Naluwag po yung mga charging port kapag gano'n. Basta always, pagka uhugutin hanggat maaari nga, i-hold mo na yung dalawang kamay mo, tapos ipitin mo rito, okay? And then, saka mo siya hugutin para diretso talaga na uhugot na paatras lang. Hindi ka matatabingi or something. Basta iwasan nyo lang na tumabingi yung paghugot. Lalo pag nagmamadali. Ako, yan, nasisira ang charging port, naluwag, natatanggal yung solder sa loob. Okay lang kung yung masira yung cable, napakamura lang po ng cable kapag yan ang nasira, yung dulo na yan. But yung port, bubuksan pa yung smartphone mo, pwedeng mawala yung waterproofing, so on and so forth. So, yun na lang po siguro ang gawin yung practice. Alright, yun ang pinaka-problemahin nyo. So, susunod na tanong, thank you kay Boss Vincent Bacani. Kay Boss Koichiro Suzuki 7388. Boss, shoutout sa iyo. Ano po yung mean nila po na bawal or unrecommended i-update yung iOS version po ng mga second-hand iPhones po? Is it really risky po ba mag-update ng iPhones na second-hand? Okay, so, iPhones generally is safe po i-update.
safe na safe i-update, especially kung brand new. Or kahit hindi brand new, basta never po siyang napalitan ng pyesa or nagalaw, hindi siya nabuksan ever. Sealed pa rin yung paligid ng iPhone. Yan, dapat sealed po ang paligid ng iPhone na ito. Safe na safe po siya i-update. Hindi po kayo magkakaproblema. Dapat. Generally, safe ang system updates. Ngayon, kapag bumili po kayo sa mga third-party stores, hindi kilalang stores, tapos sasabihin, ang claim nila brand new, pero hindi pwedeng i-update, huwag kayo maniniwala doon. Pag ang claim nila second hand, pero hindi rin pwedeng i-update, magduda na po kayo. Kasi malamang pinalitan na po ang piyesa niyan, hindi na po original ang piyesa niyan. And kapag kasi nagpalit ka ng piyesa sa iPhone, kahit same na piyesa, although madalas naman okay lang, basta compatible talaga. Pero mahigpit kasi si iOS. Kapag ka hindi para dito sa region ng, kunwari sa Pilipinas, hindi para sa region ng Pilipinas yung piyesa na yon. Same piyesa pero hindi para dito sa Pilipinas na region, kasi bawat iPhone may kanya-kanyang ano yan, parang serial number, IMEI sa loob, serial number ng mga piyesa. Kapag ang ipinalit, original naman pero hindi region para dito sa Pilipinas, or may mga rules sila dyan sa iPhone, possible na may magloko sa piyesa ng smartphone mo, hindi na nakakabasa ng signal ng SIM card, hindi na nakatanggap ng system update, nagbo-boot loop, nasira ang camera, ayaw gumana ng touch ID, ayaw na makabasa ng face recognition, yung camera ayaw na magbukas, sa front camera ayaw magbukas, pero yung rear camera okay naman. Maraming pwedeng mangyaring issue. Nangyayari lang po yan kapag may pinalitan na piyesa. Sabihin, hindi na 100% yung integrity ng seal ng smartphone, nabuksan na po yung iPhone nyo po. Okay? So again, kapag sinabi na risky na i-update ang inyong iPhone, lalo kasi second hand, magduda na po kayo. Hindi na po yan original na mga parts. Kasi generally, again, ulitin ko, kapag brand new, sealed, or kahit second hand, pero sealed, never been touched, never been replaced, supposedly hindi ka dapat matakot na i-update ang iPhone nyo. Alright? Yun. Kayo nang bahala makipag-usap sa mga binibilhan nyo, and maybe sabihin nyo tong video na to kung sakasakali man. I-reference nyo po sa kanila to. Ako po mismo nagsabi, hindi po dapat issue ang pag-update ng iPhone. Alright? Tsaka kung quality naman ng smartphone nila, quality yung binibenta nilang smartphone na iPhone, hindi dapat sila nag-worry. Okay? Magbigay kahit 1 month to 3 months lang ang warranty. Kung i-update anytime between that deadline na 1 month, hindi dapat sila nag-worry kasi quality naman ang smartphone nila. Pero kung nag-worry sila, kahit sila aminado na hindi quality ang binibenta nila. Common sense lang po. Anyway, dito naman kay Boss Paul Espina. Boss, next topic mo, pasama naman to sa sunod na vlog. Bakit hindi maiwasan ng mga Android companies na lagyan ng filters yung selfie cam nila? Actually, hindi ito kasalanan ng mga manufacturer. Kasalanan ito, pwede naman sabihin natin kasalanan na ito ng mga consumers. Kasi, especially to kasi napansin ko lang naman, sana wag naman ako i-hate dito, pero napapansin ko ang mga babae talaga mahilig na bumili ng ganito, kaya bumibili sila. Sumikat na masyado si Vivo and Oppo. Ewan ko lang naabutan nyo yung mga memes dati na kapag iPhone medyo madilim ang mukha, pag Samsung medyo maliwanag na ng konti pero may konting kadiliman pa ang mukha. Pero pag nag-Oppo at Vivo na, sobrang puti mo na. Nawala na, naging perfect na yung skin tone mo. Dating meme yun. Kasi nga, ganun nga ang nangyayari. Mas tinatangkilik ng I'm sure meron din mga lalaki na tumatangkilik ng ganito, siguro mga vain na vain, mga gwapong-gwapo sa sarili at mga gandang-ganda sa sarili. Pero ang totoo naman, kung gapong-gapo ka nga sa sarili mo, bakit gumagamit ka ng filter? Kung gandang-ganda ka sa sarili mo, bakit gumagamit ka pa ng filter? Diba? Sabi nga sa Rappler, sabi dito, when we Filipinos mask our skin with filters, ayan, tutukoy dyan yung it is our national identity that we abandon. Ouch! So now you understand kung bakit binabash ko ang smartphone kapag malakas, masyadong matapang yung beautification. Kasi hindi ko talaga ma-feel or hindi ko makita yung logic kung nasa matinong pag-iisip ka. Bakit mo ikinakahiya yung balat, yung kulay ng balat mo? Bakit mo ikinakahiya
yung itsura mo. O sabihin natin, hindi tayo gwapo, hindi tayo maganda. So what? Yun naman talaga ang magiging itsura natin pag lumabas tayo ng bahay. Bakit sa social media kailangan natin lokohin ang mga sarili natin? Okay? Kasi nagkakaroon yung problem. Actually, nag-check ako sa mga Ito nagkakaroon tayo. The hidden danger of online beauty filters. Okay? Nagkakaroon daw kasi tayo ng problem mentally kapag kaganyan na kinakaya natin yung sarili nating mukha. Nagsaset tayo ng unrealistic beauty. Unrealistic beauty po ang isineset natin sa sarili natin. And ito social comparison and beauty filters may cause users to strive for unrealistic beauty standards. As a result, young people may experience a disconnection between how they look and the edited images they share with the world. So, ikaw ba yung ikaw isa ka ba? Guilty ka ba? Ikaw ba, boss? Real talk. Guilty ka ba dito sa part na mas gusto mo na ino-open yung filter? Mas gusto mo na may beautification ng selfies, so on and so forth? If so, there's a problem somewhere in there. Okay? Okay lang siguro yung expressing art. So, yung purpose ka ng makeup expressing art, so on and so forth. But, kung the whole time na lang, yun na lang ang pinakita mo, yung virtual face mo, tawag na natin kasi diyan virtual face kasi hindi naman mo yan totoong mukha Kung ang pagkakakilala mo na lang, ang introduction mo na lang sa buong mundo ay yung virtual face mo, hindi na yung totoong mukha mo, paano mo haharapin yung mga taong na-meet mo online? Paano mo sila haharapin in real life? Hindi ka na nila makikilala kasi iba yung mukha mo, iba yung virtual face mo sa totoong mukha mo. And to that extent, nagkakaroon tayo ng unrealistic na expectation. And malamang bumababa rin yung self-confidence natin. Kasi yung totoong mukha natin, ayaw na natin ipakita sa totoong mundo. Yung mga kapitbahay mo, alam na mga itsura. Isa pa yun, pagtatawa na ka ng mga kapitbahay mo. Kasi ito itsura mo sa Facebook, sa Instagram, at kung saang social media. And then, paglabas mo ng pinto, alam nila kung anong mukha mo. Okay? And marami tayong imperfections. Yeah, something like that. So, the question about, balik tayo sa question, bakit hindi maiwasan ng Android phone companies na lagyan ng filters yung selfie cam nila? Because most people at this age, itong age na to, syempre yung generation ko kasi sa 80s, yes, ganoon na po katanda. Hindi po kasi namin to inabot ang smartphone na to. So, ang pinaka-ano lang namin, either pen pal o kaya sa school, yung mamimit namin sa mga parties, sa mga dadayohin namin lugar, face to face. Okay? But this generation, umasa na lang ng umasa sa virtual image nila na unrealistic na masyado yung pinoportray nila sa mundo. I don't know how ako yan, hindi ako magamit ng filter. Tamo kitang-kita niya, bako-bako yung mukha ko. Daming butlig-butlig. Okay lang. Wala man ako magagawa Okay? Maliwanag kasi nakatutok ako sa bintana. Pero totoong liwanag yan ng araw. Gusto nyo makita? Liwanag ng araw yan. Ayan, araw. See? So, kaya maliwanag dito. Hindi yan maliwanag dahil nag-filter ako. Liwanag ng araw yan. So, ayan. Ba't ka guilty? Ba't ka defensive? Anyway. So, hindi po kasalanan ng mga companies. Nagkataon lang na yun kasi ang hinahanap ng maraming tao. Hindi ko sinasabing lahat. I'm sure meron naman din dyan na okay lang maging honest sa mga mukha nila. Pero marami rin kasi. Ang dami rin kasing customer. At yun ang hinahanap. Wala silang pakialam kung gaming yung phone. Wala silang pakialam kung AMOLED yung screen. Wala silang pakialam kung maganda ang cooling system ng phone. Basta ang pakialam nila, pag bibili sila, nandun sila sa mall, titignan nila itsura nila sa camera. Uy, ang puti ko rito, ang tangos ng ilong ko rito, cheeky red bones. Cheeky bones, parang gano'n. Yun, bibili na nila yun. Ganun kababaw po. Yes. Dati po kasi akong salesman sa SM. So, nakikita ko, napapanood ko yung mga ganyang reaction. And that's true actually. Anyway, lipat tayo sa next question. Polo Espina, thank you ulit sa tanong mo. Okay? I hope nasagot ko kahit paano. Next. Kay Boss Kenneth Sampiano, 1318. Tanong lang po, sir, bakit mahal ang curve type display kaysa flat? Nakakainis lang kasi yung ibang tech vlogger, lalo na pag mahal ang isang smartphone pero mahina ang chipset. Mahal ang smartphone pero mahina ang chipset. Yung iba kasi nakafocus lang yata sa chipset at cam ng isang phone. So, nakalimutan nila yung ibang aspekto ng isang phone katulad ng looks. Medyo siguro, aminin ko na lang siguro, isa ako sa mga siguro pinatatamaan mo na lang dito. Kahit na alam ko, baka hindi ako pinatatamaan mo, pero guilty ako rito Kasi for me yung mga yung chipset at yung camera,
Kung hindi naman malakas yun, wala silang karapatan para sa akin na magmataas ng presyo. Okay? Kasi yung materials for what? Yung looks, yung design, andi lang yan eh. Kung artistic designer lang yung gumawa nung, kunwari, ano bang pinakamura ngayon? ITEL S23 na tigta 3,000 to 4,000 pesos. Okay? Kung sobrang galing nung nag-design nun, okay? Nagdagdag sila doon ng mga guhit-guhit, naglagay lang sila ng mga glitters, gumanda na yung design. Tapos, ang chipset nila is, what? Yung currently, ang ginagamit nila is Unisoc T606. Parang unfair naman kung pipresyohan nila. Pinaganda lang nila yung design, pero yung Unisoc T606 ang nilagay na chipset. Tapos, pipresyohan nila ng 20,000. Okay? Kasi, yung ganda ng design is subjective. Okay, kung maganda sa'yo, feeling mo worth it na yun sa 20,000 pesos, kahit na ang chipset ay T606 Unisoc, or Helio G80, or Qualcomm 420, sinauna talaga, or Qualcomm Snapdragon 660, at mo worth it yun. Kami mga vlogger, kung bakit minamaliit namin yung phone dahil lang sa mababa ang chipset pero napakamahal is, para sa inyo po yun. Kasi, yung ganda ng phone, okay real talk tayo ha. Yung ganda kasi ng phone, unang-una, lilipas yan eh. Hindi yan yung araw-araw na magdadala ng performance. Hindi yan yung ganda, yung itsura ng phone. Hindi yan yung araw-araw na magiging issue mo. Magiging problema mo kapag hindi nag-response yung pinindot mong app, kapag ayaw mag-scroll ng pinindot mong app, tapos delay yung gyro, delay yung delay yung pag-open ng Facebook, delay yung pag-open ng Google Chrome, delay yung pag-open ng Instagram, or kahit yung mga office stuff yung delay. Hindi mo masisisi yung mga vlogger ngayon kasi ang pinili mo yung ganda lang ng phone. Kasi yung ganda ng phone, tatakpan mo yan ng case. So sabihin na natin ikaw yung tipo na hindi nagmagamit ng case. Okay, good for you. Pero mahalaga ba talaga sa'yo yung ganda lang kahit na sobrang delay yung sobrang bagal na scrolling, so on and so forth? Maganda ba sa'yo yan sa tingin mo? Worth it ba bayaran ng 20,000 pesos yun? Okay? And then sa tanong mo, sa unang tanong mo, sinagot ko na yung huling tanong mo eh. Sa unang tanong, bakit mahal ang curved type display kaysa flat? Mas mahirap po kasi gawin ang curved display kasi nga kailangan mas symmetrical na pagkaka-curve, and mas malaking mas malaking display ang kailangan doon kasi iikot po 'yon papabalik sa loob. Okay? Para makuha yung curve at matibay siya. Otherwise, kapag sinakto lang nila kung saan natatapos yung case at yung display, kapag hanggang dyan lang, pwedeng bumuka lang kasi yun. So, ito yung display, curve siya papunta ron, meron pa yung papasok sa loob. Kaya kahit na umangat siya, hindi siya basta-basta mabibigay. Basta may konti pa yun eh. Alam ko ganun yung display design. Basically, mas mahirap at mas mahal gawin ang curved display. Kaya mas mahal. Unlike sa flat lang siya, glass lang na hinulma, period. Pero sa curved display kasi dapat symmetrical. Pag hindi pag yung kaliwa masyadong mababa, yung sa kabila mataas ang curve ng konti, hindi pantay, reject na agad yun eh. Yes, na marami nangyayari sa manufacturing. So, that is why mas mahal ang curved type kaysa flat. Nakakainis lang kasi yung ibang tech vlogger na pagmahal ang isang smartphone pero mahina ang chipset. Like I said, yung performance ng smartphone, yun kasi ang kakaharapin mo, yun ang i-experience mo araw-araw. Hindi yung ganda ng phone. Sa totoo lang, kahit bulok yung phone mo, kung napakabilis naman, takpan mo na lang ang casing. Magagawa ng paraan. Pero kung kapag ang ganda ng smartphone mo, pero bulok ang performance ng smartphone, matatakpan mo ba ng casing yun? Mariresolve ba ng casing yun? So that is why mahalaga ang chipset kasi andun yung performance. Doon nakabase yung magiging experience mo kung maiinis ka ba sa bagal ng signal, sa bagal ng response. Kahit hindi ka gamer, okay lang. Kaso, kung hindi ka gamer, gagamit ka pa rin ng apps, ng Facebook, social media, text, kailangan pa rin ng signal. Mas mura kasi yung smartphone, mas mahina sumagap ng signal. Mas mahal na smartphone, mas malakas sumagap ng signal. Meron na po akong test niya, napatunayan ko na po yan. Okay, mas mura, mas mahina, mas mahal, mas malakas ang signal. Panoorin nyo, maraming video yan. Kung matagal na kayo nanonood dito, alam na yun ng mga nanonood dito. Na-test na natin yan, may test video na po tayo niya. Mas mahina talaga ang signal, sagap ng signal ng mga murang smartphone. May nabasa ako niyan actually sa isang post na bakit daw puro chipset ang camera. Naintindihan ko yung point nyo kasi gusto nyo lang minsan itsura. Okay. Kung yun talaga ang willing yung paggastosan ng pera, itsura ng phone, yung yung curved display, okay. Okay? Kung wala kayong pakialam, kung mabagal yung smartphone mo kapag nag-multitasking na kayo ng mga apps,
problema nyo na yan. Gets ko na yan. Pero kami na alam namin kasi kung ano ang kapalit ng araw nang gagamitin mo yung phone at pailang beses kang maglilipat-lipat ng apps kahit walang games na involved, alam namin kasi yung hassle na maiinis ka na napaka-delay, bitin sa RAM, so on and so forth. Okay? So, pasensya na boss kung hindi ako nag-agree sa gusto mong i-rant. Okay? Kasi at the end of the day, experience matters. Hindi yung looks lang. Yung looks again, sa impress, sa unang tingin mo lang yan maganda or sa mata lang yan, sa mata. Pero yung experience mo araw-araw, scroll, pindot, pindot. Mahalaga pa ba sa'yo yung itsura ng phone mo? Yan. Sorry kung hindi ako nag-agree sa'yo. Pero I have to explain na dapat maintindihan ng mga users na performance matters. Okay? Yan, napahaba ko yung part na yun, but I have to say it. Here goes. Next, galing kay boss, Sir Asterix 07. Sir, ask ko lang kung naapektuhan po ba ng pixel count yung resolution ng video recording. Sample po, maganda pa rin po ba yung footage kung 4K siya pero 8 megapixel lang yung sensor na gamit. Salamat po. Well, megapixel actually, nasagot ko na to nasagot na to na ibang mga YouTube channel din ng mga Pinoy. 8 megapixel doesn't really matter kung maliit yung sensor, pangit yung sensor. Kasi sensor is, yung sensor ang didikta ng quality Okay? Kahit 12 megapixel lang yan, kung merong malaking sensor, 1-inch sensor, ang tindi nun. Kung 8 megapixel lang yan, merong 1-inch sensor, ang ganda ng quality nun. Talagang may sa background, may depth, may difference talaga ng front and backward. Tapos, yung details, okay lang yan. Okay? So, megapixel, hindi siya ganun kalaking factor. Although, may gamit po ang megapixel. Like, kunwari, magpapaprint ka. Ang 8 megapixel, nagpa-print ka ng image sa printer, malinaw lang yan siguro around sa A4 na bond paper. But, kung gusto mo siyang yung 8 megapixel, ilalagay mo sa billboard, makitang-kita mo yung pixel niyan. Malamang. So, kung gusto mo pang billboard, akit ka ng 12 to 24 megapixel, so on and so forth. Parang ganon. Actually, hindi ito kasing simple lang ng gusto kong sabihin Mas madugo. Pwede ko tong gawa ng separate video kung gusto nyo. Natuklasan ko rin actually along the way habang nag-ano ko dito sa YouTube na ang pixel per inch pala or dot per inch yung DPI is imaginary lang. Wala siyang actual na sukat. And so on and so forth. I'm sorry, dumudugo. I'm sure ang ano nyo, hindi nyo rin mag-get sa sinasabi ko. But basically, 8 megapixel, actually 8 megapixel, ang maximum ng 8 megapixel na video resolution na kaya nyo i-record is hanggang 4K. So basically, yes, kaya ng 8 megapixel ang 4K. But, kapag kinumpara mo ang 12 megapixel, ang kuha ng 12 megapixel, tapos i-convert siya pababa ng 4K, okay, yung kuha niya, is mas maganda, mas maraming pixel siya mapoprovide, malalagay dun sa isang 4K resolution. Ang pixel kasi is yung mga tuldok, yung mga tuldok na bumubuo para mabuo itong image na to. Ang resolution is yung sukat at dami ng resolution sa height and width. Yan, yung vertical at horizontal na yung pag pinagsama mo yan, ang tawag diyan resolution. Pixel is yung tuldok lang na bumubuo para makabuo ng isang resolution, isang buong resolution. HD man yan, full HD, 4K, 8K, 2K resolution. Yun, basta ganun. Anyway, madugo ito and hindi po actually kasya sa isang ganito lang, baka lalo lang humaba after ng 1 hour. Basta malaki po ang epekto. Yes, the higher the megapixel, mas magiging pino yung 4K resolution. But kung 8 megapixel lang to 4K resolution, doable, pero hindi siya ganun kasi since 8 megapixel is hanggang 8 million, around 8 million lang na pixels ang kaya niyang i-provide. Okay? While sa 4K, mas mahirap to separate video na lang to. Madugo kasi ito kahit ako nahihirapan akong ipaikli nitong part na to kasi marami kasing misinformation sa pagkakaiba pala ng pixel, DPI, PPI, resolution, tapos i-connect dun yung sensor. Madugo But yeah, malaki pong epekto ng higher megapixel tapos mas malaking sensor sana sa paggawa ng 4K. But 8 megapixel na sensor, okay na yan, acceptable na yan. But again, details, mas maganda lang talagang details kapag umakit ka ng 12, 24, and then
palalaki mo rin ang sensor habang lumalaki din yung megapixel, paganda siya ng paganda ang quality. Mas realistic ang kulay, mas maganda yung separation ng foreground background, dynamic, yung dynamic na yan tinatawag, mas maganda. Bottom line, huwag kayong masyadong papa-hype sa 100 megapixel pataas. Okay na po yung mga around 12 to 60 megapixel. Okay na po yung mataas na po yun. Si iPhone ngayon nga lang umalis sa 12 megapixel eh. All this time 12 megapixel lang sila. Itong iPhone 14 lang sila umalis sa 12 megapixel kasi ang binabalak na nila mas ma-enhance ba yung laki nung mapoproduce nila kasi image sa kanilang mga camera, so on and so forth. And mas ma-improve syempre. Sumasabay na rin sila kasi nababash din sila bakit 12 megapixel pa rin hanggang ngayon 12 megapixel. Pero basically hindi ganun ka-necessity ang megapixel. Ang necessity is yung sensor size and quality ng sensor na kaibigay. Yan, basta yan. Anyway, I hope mahaba na itong video na to. I hope kahit pa paano naging ano. Pasensya na kung itong huling part na to baka hindi ko na ipaliwanag na maayos. I'm trying my best. Pero tingin ko kailangan kasi nito ng separate na video. And I will try siguro to make a separate video just for this topic. I will try. No promises. Sorry about that. And ayun, tapos na pala. Yun po yung 5 Ask Cotman questions. Kung meron pa po kayong mga tanong, iwan nyo lang po sa video description. Iwan nyo lang sa comment section. And I hope you'll consider to subscribing, liking, and sharing. Yan lang. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.